Alam niyo ho, nagkwento sa akin minsan ang isang tatay. Ilang araw matapos na mailibing ang 20 anyos na anak niya na namatay. Kwento niya, isang araw daw, habang nag-i-scroll siya sa social media, napanood niya ang isang video ng isang batang lalaki na nagtanong sa tatay niya kung magkano ba ang kinikita ng tatay niya sa isang araw. Mga 5 years old lang yung bata. Sinabi naman ng tatay, magkano? Pagkasabi daw noon, binuksan ng bata yung alkansya niya. At sinabi sa tatay niya, Tay, bigay ko na lang po sa inyo itong naipon ko para di na muna kayo pumasok sa trabaho. Pwede ba kahit isang araw lang para naman makapag-basketball tayo gaya nung dati? Napaiyak daw yung tatay doon sa napanood niyang video na yon. Dahil bumalik sa isip niya ang huling pagkikita nila ng sariling anak niya na namatay. Yung gabing yon, kumatok daw ang kanyang anak sa pinto ng kanyang kwarto. Pagbukas ng ama, sabi ng anak, Tay, pasensya na po. Pwede ko ba kayo makausap kahit sandali? Pero dahil sa dami daw ng trabaho, ang naisagot ng tatay ay ganito, Anak, abala ako ngayon eh. Kailangan kong tapusin ito. Hindi niya alam na yun pala ay isang sigaw ng paghingi ng saklolo. Puntong hininga ng anak niya na meron palang mabigat na pinagdadaanan. Isang huling pagkakataon, parang humahanap ng karamay na hindi napagbigyan ng ama. Biktima pala ng depression ang anak niya na ito. At yung depression ay humantong sa suicide. Ang tindi ng pagsisisi nung ama. Sa ebanghelyo natin ngayon, ganito ang sinabi ni Jesus kay Marta. Marta, Marta, abalang-abala ka sa maraming bagay. Pero isang bagay lang naman ang tunay na kailangan. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon? Isang bagay lang naman ang tunay na kailangan. Totoo naman, di ba? Minsan, abalang-abala talaga tayo sa pamilya. Dahil gusto mong kumita, dahil gusto mong mabigyan ng mabuting kinabukasan ng pamilya mo. Pero minsan kahit napakaganda ng layunin, pwede nating makalimutan yung totoong mahalaga. Yung dahilan kung bakit nagsusumikap at nagpupursige. Minsan nagiging justification pa yung pagiging abala at kawalan ng oras sa minamahal sa buhay. Yung
Nagpupursige naman ako para din sa kanila ito. Kaya napagsabihan si Marta na huwag niyang maliitin ang ginagawa ng kapatid niya. Siguro sa tingin ni Marta, bakit naman walang ginagawa itong kapatid ko? Uupo-upo lang dyan. Iniwan lahat ng trabaho sa akin. Wala siyang ginagawa. Hindi totoo yun. May ginawa siya. Sinalubong niya ang Panginoon. Umupo siya, tumabi sa kanya, nakinig sa kwento niya, naglaan ng presensya niya. Ang kwento ni Marta ay parang pambalanse ito doon sa naunang kwento. Ito kasing binasa natin, nasa chapter 10 ng Gospel of St. Luke. Ako nga, pag nasabing chapter 10 ng Gospel of St. Luke, ang pumapasok sa isip ko yung nauna dito sa kwento tungkol sa magkapatid na Marta at Maria. At alam nyo ba yung ano yung nauna bago sumunod ang kwento ng magkapatid? Ang nauna ay yung kwento ng talinghaga ng Good Samaritan. Tatandaan ninyo yung lumapit yung taong nagtanong, ano daw bang mabuting gawin para magtamo ng buhay na walang hanggan? Ibigin daw ang Diyos ng higit sa lahat at ang kapwa gaya ng sarili. Tapos nagtanong siya at humirit, sino bang aking kapwa? At ang sagot ng Panginoon ay isang kwento tungkol sa dalawang tao na manlalakbay na walang ginawa. Nakita yung biktima, nagpatuloy ng paglalakbay na parang walang nakita. Pero ang pangatlong manlalakbay, nahabag siya sa nakita niya. May ginawa siya. Inalalayan niya yung tao. Sinaklolohan niya. Nilanggasan ng mga sugat niya. Binuhat siya at dinala sa isang bahay panunuluyan. Ipinagkatiwala pa siya doon sa may-ari ng bahay. Babalikan pa daw at babayaran anuman ang pagkakautang. Ang dami niyang ginawa. Kabaliktaran nung two characters na nauna, pari pa man din at levita, opisyales ng templo, walang ginawa. Magandang kwento, di ba? Tama naman. Kailangan may gagawin. Pero ang kasunod na kwento ay tungkol kay Marta na nagko-complain, ba't walang ginagawa ang kapatid niya? Binabalanse ngayon itong kaisipan tungkol sa paggawa. Hindi kaya ito yung hinaing ni Marta tungkol sa kapatid, na dahil hindi siya tinutulungan sa kusina, para bang wala siyang silbi. Kay Jesus, hindi ganoon. Sa Panginoon, hindi ganoon ang pagtingin niya. Ang pagtanggap na pinadama ni Maria ay hindi sa pamamagitan ng pagluluto at pagiging abala sa kusina, kundi sa pamamagitan ng pag-upo, pananatili sa tabi ng kaibigan, paglalaan ng panahon, pakikinig, pakikipag-usap. Minsan naman,
Wala namang hinihintay yung kapwa na gagawin mo. Minsan, pagdamay lang, presensya lang, yun lang, makikinig ka lang. At kung titignan natin ang ating first reading, makikita rin natin ang dalawang anyo ng pagtanggap na isinalubong ni Abraham doon sa tatlong dayuhan na naging bisita niya. Tumigil silang mag-asawa sa ginagawa nang makita ang tatlong bisita. At hindi sila nagpatumpik-tumpik. Sinalubong, pinatuloy, pinaupo. At meron din silang ginawa. Silang mag-asawa, bukod sa pagtanggap, ay naglaan ng oras, pagkain, at presensya. Hindi nila alam na ang tinanggap pala nila ay mga sugo ng Diyos. At sa pagtanggap nila sa tatlong bisita, dumating sa buhay nila ang biyaya na akala nila hindi na mangyayari. Ang magbubuntis si Sarah at magkakaanak sila sa katandaan. Ang pangakong anak na si Isaac. Ganyan talaga ang hiwaga ng pakikinig at pagtigil. Sa mundo ng mga abalang-abala at nagmamadali, yung maglaan ka ng kahit kaunting sandali sa kapwa ay pwedeng maging bukal na ng buhay at biyaya. Yung simpleng pag-upo kasama yung kapwa. Doon mismo pwedeng maramdaman at maranasan ang pagdalaw ng Diyos. Ang binahaginan mo ng biyaya, hindi mo alam, pagmumulan pala ng mas higit pang biyaya. Akala mo, ikaw ang may ginagawa. Akala mo, ikaw ang nagbibigay, pero ang ibibigay sa iyo ay lalong higit pa. Mga kapatid, hindi naman lahat ng pagdamay ay kailangang maging aktibo. Minsan, ang pinakamabigat na pasanin ay napapawi ng isang taong marunong makinig. Hindi sa maraming salita, kundi sa taimtim na presensya. At ito ang simpleng paanyaya ng salita ng Diyos sa ating lahat ngayon. Minsan, tumigil naman tayo. Tulad ng ginawa ninyo, kahit masungit ang panahon nung gumising kayo, nagsadya pa rin kayo sa misa para lang tumigil, makinig sa salita ng Diyos, manahimik. Hindi para lumutas ng anumang problema ng kapwa, kundi para sabihin, narito ako. Sabihin sa Panginoon, narito ako, Panginoon, kasama mo ako. May isang madalas kantahin sa simbahan. Ang pamagat ay, kaibigan mo ako. Meron siyang 2 linya na gustong-gusto ko. Ang sabi niya, kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kasama mo ako. Marami sa ating kapwa ang kumakatok sa ating pansin. Maaring anak, asawa, kaibigan, kapitbahay, kaparokya. Kumakatok hindi naman para hingan tayo ng pera o solusyon sa problema,
kundi upang maramdaman lang na hindi sila nag-iisa. Huwag ho nating maliitin ang halaga ng pakikinig at taus-pusong pagdamay kahit sandaling presensya lang. Hindi naman kailangan na ang lahat ay gagampan nung papel ni Marta na mahalaga rin naman. Mahalaga rin pala ang papel na ginagampanan ni Maria. Yun nga, ang tumigil sandali, ang tumahimik, ang makinig, at magparamdam na naroon ka sa piling nila, handang dumamay at handang umalalay.